Mula nung nag-Bicol Express ako na ito yung ginamit ko, ito na po laging ginagamit ko kasi mas masarap. Bicol Express kakokok, gawin natin. Apat na niyog ito para sa 2 kilong baboy na lulutuin natin. Nabili ko to sa palengke at recommendation lang kung meron kayong way para makabili ng fresh na niyog, yun po yung gamitin nyo. I'm not against dun sa mga instant na nabibili sa mga grocery ha, or mga supermarket kasi gumagamit din ako nun. Pero kasi kapag Bicol Express, yung gata po kasi yung magdadala sa dish. Squeeze natin ito, pipigain natin. 4 na niyog, sa bawat isang niyog naglalagay ako ng 1/4 cup na tubig. Ito po ay warm water ha. Ginaganyan-ganyan lang po natin hanggang lumabas yung juice ng ating niyog. May reason po pala bakit warm water yung ginamit ko ha. Kapag warm water kasi, mamamaximize natin yung yield o yung fats na lumalabas sa niyog. Kapag naman kasi hot water, nababawasan yung creaminess ng ating gata ha. Base po yan sa science. At pag malamig na tubig naman, okay lang din naman po yun. Pero hindi niyo po makukuha 100% yung fats mula sa niyog. Tingin ko pwede na to. So, kukunin na natin yung gata. Pwede naman kayong gumamit ng instant kakokok. Pero iba lang kasi yung lasa kapag fresh eh. Pag fresh gata, lalo na kapag mga ganitong dish, Bicol Express. Na-extract natin yung unang gata, yung kakang gata. At siya nga pala, sa mga magtatanong, kasi sa ibang lugar po, lalo na yung mga OFW, kapag bumili sila ng niyog, minsan sa mga tindahan, nakakudkud na, tinitimbang. So kapag ganun, ang isang piraso po ng niyog, tumitimbang siya ng 400 grams ha. Yung nakudkud na, 400 grams ang isang piraso, more or less. So ito po ay 1,600 grams. 4 na pirasong niyog. Okay na to. Gamit tayo ng strainer. Ngayon, extract natin yung pangalawang gata. 4 na niyog, sa bawat isang niyog, 1 cup po na warm water yung ginagamit ko or nilalagay ko. 1, 2, 3, 4. Yun. Okay na po yan. So, tatabi lang po natin. Ito yung ating unang gata, kakang gata, at pangalawang gata. So, meron tayong 2 kilo ng baboy dito. Ito po ay pork belly, yung 1 kilo. At yung 1 kilo naman po ay mga laman. Okay? Laman po ng baboy. Yan po, oh. Tig 1 kilo po, okay? Mas masarap kasi sa Bicol Express yung may konting taba. Actually, hindi nga po konti kasi mataas ang fat content ng pork belly, no? Pero itong pork belly po yung uunahin natin, i-render lang po natin yung fats para hindi na tayo gumamit ng mantika. Ayan, medium low to medium lang po ha. Takpan po natin. Natin. Ito po yung gagamitin nating chili, green chilies ha. Maraming green chilies. 20 pieces po ito na mahaba. Yan po, ganyan po siya kalalaki. Kasi natutunan ko po na ang Bicol Express, actually mas marami ang sili as compared dun sa meat.
yung totoong Bicol Express na nakita ko. Kasi nakapanood ako ng documentary years ago. Hindi ko na matandaan kung kailan, pero matagal na po yun. Kasi ang totoong Bicol Express daw, based dun sa napanood ko, mas marami po yung sili kumpara dun sa baboy or dun sa pork. Okay? So, nasa sa inyo po yun. Kung gusto nyo pong i-adjust yung chili, yung nakasanayan nyo, yung hindi masyadong maanghang, bawasan nyo na lang po yung inyong green chili. Actually, lalagyan ko pa po ito mamaya nung pula yung siling pula, yung mas maanghang. Nag-render na yung mantika, yung taba. Ilalagay tayo ng luya. 4 thumb size na luya ito, kakokok. Bawasan natin yung baboy para mahalo natin ng maayos. Tanggalin natin. Yan. Yun. Bango. At maglalagay tayo ng bawang, dinikdik na bawang. 2 buko po ito ng bawang. Mas maraming bawang po, mas masarap. Lagay na rin natin yung sibuyas. 2 sibuyas po ito. 2 medium size na sibuyas. Yung napanood kong documentary, gumagamit daw siya ng fresh na alamang. Mas masarap daw po iyon. Kaso, syempre, dito sa lugar natin, wala naman tayong fresh na alamang, mahirap pong makuha dito yon. Ang ginagamit ko kapag nagbi-Bicol Express kami, ay ang dried alamang. Ito po, mabibili sa mga grocery o mga supermarket. Kahit sa palengke, meron po ito. Yan po. Yan. So, mula nung nag-Bicol Express ako na ito yung ginamit ko, ito na po laging ginagamit ko kasi mas masarap. Actually, ang bango po niya, pag naamoy niyo po, ang bango. Wala po yung amoy ng bagoong na medyo hindi kaaya-aya, no? At minsan kasi, yung bagoong, kapag nakagamit ka ng ibang brand, hindi mo tansyado yung alat. May maalat na bagoong at meron din naman tama lang. Pero ito wala itong alat, tansyado nyo po yung ilalagay nyo na pampaalat. Ilalagay ko na po yung ating dried na alamang. Sa 1 kilo po ng baboy, 1/2 cup po na dried alamang yung nilalagay ko. Dahil ito ay 2 kilo, 1 cup po yung nilagay ko na dried alamang. Mimix na po natin yung ating baboy. Lalagay ko na itong ating baboy. Ayan. At ilalagay na rin po natin yung ating lean meat. Okay? Yun. Takpan natin. Yun. Kapag nawala na yung pula ng karne, pwede nang ilagay ang ating chilies. Okay? Yan po. Tapos natin. Bango. Lagay na rin natin yung ating ground black pepper. Ito po ay 1 teaspoon. Pangbalanse po sa alat, para sa ating asid, ito po ay 1 teaspoon na sugar. 2 teaspoon po na salt. Ito po ay rock salt. At ilalagay na rin natin yung ating pangalawang gata.
Lalakasan po natin yung apoy. Hintayin natin kumulo. Kumukulo na. I-set nyo po sa pinakamahina. Yan, hintayin lang po natin lumambot yung ating karne. Basta ang importante, simmering lang ha. Mahinang apoy lang para hindi po mag-evaporate ng todo yung ating gata. Check natin. Yun, pwede na. Lambot. So maglalagay na tayo ng kakanggata. Yan na. Mimix lang po natin. Yan po, lapot. Mix lang natin. Napakabango. Sa mga magtatanong po, usually tinatanong po yung ingredients natin o yung ating brand na ginagamit, no. Ito yung ginamit nating dried alamang. Yan, no. Sa mga malalaking supermarket, meron po nito or mga grocery store. Actually, meron din nito sa palengke. Wala nga lang pong label usually pag sa palengke. Hintayin lang natin kumulo at i-simmer natin 5 to 10 minutes. 5 minutes kung gusto nyo po ng maraming sabaw or maraming sarsa. 10 minutes naman kung gusto nyo yung medyo dry yung inyong Bicol Express. Check natin ulit kakokok. Mabilis kasing masunog ang kakanggata, no? Kaya dapat sine-check nyo palagi. Tikman natin kung tama na yung alat. Ang sarap. Dagdagan natin ng konting patis. Yung patis po na idadagdag nyo, depende po yan sa panlasa nyo, ha? Pero ito, lalagyan ko lang po siya ng 1/2 tablespoon. Yun, okay na po yun. So, turn off na po natin yung... Ay, siya nga pala, nakalimutan natin lagyan ng red chilies, no? Tikman natin. Medyo maanghang-anghang na to, kakokok. Pero gusto ko pa yung mas may sipa. Kakokok, pag ginawa nyo to, I am recommending gamitin nyo po yung dried alamang. Iba po yung lasa, sobrang sarap. At yung aroma, ang bango po. Sarap. Ang sarap kakoko. Gawin nyo po. Try nyo po yung recipe natin. Thank you for watching. Hanggang sa muli.